Mapagpalang araw mga kahabi. So yung topic natin ngayon ay nais ko lamang pong i-share ang ating kahabi sa kanilang success story sa buhay mag-iibon. So kung bagong viewers ka sa channel nito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So si Ma'am Aina Duana at si Sir George ng Sorsogon, Bicol ay nais ko lamang pong i-share yung kanilang napakagandang story regarding sa kanilang tagumpay bilang isang mag-iibon. So sila po ay wildlife farm permit at yung Silver and Georgina Bird Farm po yung kanilang farm, bird farm. Sa yung green chick conure ko po ay galing po sa kanila. So legit W farm permit holder po sila. So nais ko lamang po i-share yung kanilang katagumpayan sa kanilang mag-iibon. So panoorin po natin ito mga kabi. So let's go. So, ayun, pagdating po sa breeding and lahat ng needs ng ibon, si husband po. Tapos, pagdating naman sa marketing sa Facebook, ako naman nag-aasikaso noon. So, once na makapag-breed na si husband at mailabas niya na from the nest box, pwede na siyang makatravel Manila or kaya within the area lang namin, ipopost namin siya sa Facebook. Tapos, doon makikita yung color or yung mutation ng ibon. Tapos, doon po nag-release sa prices. Yung pineapple, may dalawang klaseng pineapple. Yung more on, yung pula kasi nung hanggang tiyan lang, yung normal na pineapple. Pero high red, papunta hanggang muka. 10 to 15,000 kapag sa high red. Depende po kung gaano kapula yung muka, dibdib hanggang pababa. Tapos, pag normal naman is medyo hindi po siya mapula, sakto lang hanggang dito. Pag gano'n, ayun po, ang prices po is between 8 to 10,000 po. Nasa age din, ang range niya is kunwari 3 to 4 months, pwede na po yun makabiyahe kasi usually ang mga de-deliveran namin po is mga Davao, Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan. Hopefully ito, Cebu na, yun, makakapasok na rin kasi po, may mga papeles po kasi. Wildlife farm permit po kasi si husband. So, legal seller po talaga kami. Pwede kami magpa-travel ng ibon all throughout the whole entire Philippines po. Yung split na tinatawag, yung cross niya, Galing sa parents po. Nagdidepende na yung presyo doon. So, yun, as you can see, maamo po sila. Yung malapit sa tao, nagpapahawak kasi Handfed po siya. Handfed. Pero pag parent trace po, kunwari, yung parents mismo na Ito, parent trace. Ito, parent trace na, may line. Hindi yan mahawakan. Parent trace. Ito, handfed. Kaya medyo maano sa tao. May mga sinasabi po na splits, si husband niya. Splits po, yun kasi, kunwari, yung parent is high mutation. For example, yung high mutation natin is dilute, tapos sunchick. So, ayun po, pag pinagsama po yun, paminsan, kung naglabas man po kunwari ng ganito, ng green, or kaya kung dilute or turquoise yung parent, baga yellow at blue series pinagsama, naglabas po ng green. So, ang value po ng green is actually magre-range siya ng 10 to 15,000, depende pa rin sa seller. Depende rin sa breeder kung magkano i-out. Tapos, pero po, kahit normal green yun, low mutation yung anak, pero yung parents niya is mamahalin, kargado naman po yung anak ng DNA or yung ng parents. So, most probably, kapag nabigyan siya ng proper pairing, pag malaki na siya, naparesan mo rin ng ganun, or kaya visual na high mutation, maglalabas pa rin sila ng high mutation. So, dun po kami nag-start actually dati, from low mutes, green to green, pero may karga silang high mutation from the parents. So, eventually, nung pinagsamin namin, naglabas ng mga visual. For example, sunchick, or turquoise, or dilute. So, yung mga high red na yellow-sided, high red na pineapple. So, nung naglabas na po nun, tsaka yung mga pied, yun, bihira pa yun sa Pilipinas. Yung pied po ng mga GCC. Yung pied po, batik-batik. Batik-batik yung kulay ng GCC, green chick conure. So yun, bihira pa po siya as of now sa Philippines. Kaya marami kami nagta-target na makagawa. Nakagawa na po si husband.
May mga breeders kami ng 5 din dyan. Kaso nga lang, nesting ata sila ngayon. Pero ano dyan, may mga, ano naman po. So, ayan po. Ang mga presyohan naman nun, kunwari, isang chick is pumapatak po ngayon, 45 to 60,000 depende sa edad. Isang chick. Ang mint po, may mga gumagawa pa lang po sa amin sa buong Philippines, pero hopefully kaming mga breeders tsaka yung mga ibang kasama namin na breeders din po, makagawa na based on sa pinagsama-samang mutations nung mga naging project namin na inakay. So kami ngayon lahat nag-aantayan kasi ang value nung mint and moon chick is iba na kulay noon. So ang mga value noon siguro mga 80,000 pataas na po. May value din. Tapos may pineapple turquoise, cinnamon turquoise. So, ang dami niya talaga. Ayun, napakaraming mutations. Kaya, kung hobby ang gusto mo, green chick yung the best sa inyo. Kung naman ang habol mo is breeding, green chick pa rin is the best. Kasi, si green chick hindi maselan. Mabilis din sila yung aging nila. Lalo na pagbibigyan mo ng malaking cage. Pagbibigyan mo ng ganon, andun lang sila palipad-lipad. So, nakakaboylo sila, nakakalaro, nakakalipad. So, ano sila, mas mabilis po yung maturity age nila. Usually, nag-i-start sila 1 year up ang breeding. May iba po, nakapag-itlog ng mga between 10 months pa lang. 7. 7 months to 10 months. Depende yun. Yun po yung sinasabi na kailangan talaga ng gulay, vitamins, proper yung cage, proper yung location. Hindi sila stress sa location na maingay, na mainit, na sobrang liwanag, hindi rin. So, mas okay sana yung sakto lang. Ayun, kaya po, laging na po nakakapag-breed talaga dito ng madami kasi naging akma dun sa mga ibon, lalo na si green chick. Yung weather po dito, hindi siya sobrang malamig, hindi rin siya sobrang mainit po. Proper feeding po is actually morning and afternoon. Meron naman po iba gumagawa, may tanghali din, nag-feed. Pero sa amin po, so far, kasi para makagalaw ka rin, lalo na sa mga working, so, morning, magpakain kayo, iba madaling araw gising. Tapos, diretso pasok sa trabaho. Pag uwi, galing trabaho, hopefully, kung makauwi sila ng 4 or 5, makapag-feeding ulit. So, the whole day, makakagawa ka pa rin ng ibang pwede mo gawin aside from pag-iibon. Pag mag-alaga ka, make it sure kain sa morning and sa hapon. Para pag nag-produce din, maganda rin yung produce kasi nakakain sila na maayos, healthy sila. Base naman po sa market namin is, ang farm po namin is nasa Bicol. Pero ang nangyayari po, na ipapadala namin sa Metro Manila, yung mga ibon, pag at least 1 month old na po sila. Tapos talagang all throughout na bago sila ibiyahe, kinokondisyon po namin to prepare them sa pagbiyahe nila. Kasi hindi namin sila maihatid pa isa-isa. May mga partner po kami na talagang taga-deliver, yung mga well-trusted. Kasi syempre, kailangan tiwala ka kasi mahal yung dalang ibon. Especially kapag ka nag-value na yung high mutation is mga sunchick, kunwari ang dala. So, dapat kilala mo yung tagapaghatid. So, yung travel cage po, which is ganyan lang kaliit, parang shoebox, minimum is 1 hanggang 2 lang po yung kasya doon. So, ayun po, ipapadala, kukunin ng rider, ihatid po dun sa buyer yung ibon. Tapos, bago po pala, kasi usually, ang scam sa ibonan, yun is very, very common. Ang dami nun. Kapag bibili po kayo ng ibon, make sure legit yung Facebook account. Kasi lahat po kami ng mga sellers talaga ngayon is Facebook ang ginagamit. Pag mukhang medyo bagong gawa or hindi ka tiwala kasi walang mailabas na picture nila or pag video call hindi makita yung mga mukha nila or anything. Bank account is very, very important po pagdating sa mga payments kasi pag bangko, mahirapan naman yun sila makascam kasi you have all the documents dun sa bangko. So, madali ka i-trace. Sa ibon po, make sure kapag bibili, hingi kayo ng DNA kapag sinabi niyang may gender yung ibon. Yung DNA po, yun po is yung file yun na sinesend ng mga taga-DNA. May nag-DNA po kasi galing pa yun sa Taiwan. Doon kasi pinapadala yung dugo at feathers nila. So, yun yung way para malaman kung babae or lalaki yung ibon. Tapos, pag na-email na po sa inyo, make sure to send it to the buyer po.
para sa susunod, kapag kinailangan nila malaman na anong DNA nito, nakalimutan nila or what, meron ka may papakitang documents ng ibon na sinend mo sa kanila. And every time po, kapag kami kasi nagmamarketing, the buyers, especially the collectors of the mutations, kailangan alam po nung buyer yung kulay ng parents or yung mutation ng parents. So, magpa-project sila kunwari ng mint, moonchick, or other green chikunur mutations po. So, ang mangyayari po nun, kailangan malaman. Kasi, doon po sila magbe-base kung totoo yung karga nung ibon. Kasi, paminsan, ang lumalabas naman po talaga is ganito kulay green. Normal. Pero yung karga po ng ibon is very maganda or very high in mutation. So, mukha lang siyang, yun nga, yung presyo is mura. Pero, pag ginawa mo ng breeders at naglabas sa iba-ibang kulay, yun yung very exciting pagdating sa pag-aalaga ng green chikunur. Kapag, kunwari yan, pair sila, nakapag-itlog na, magugulat ka na pisa sa mga less than 2 to 3 weeks. Pag makikita mo na yung kulay nila, mga 3, 4, or 1 month, lalabas na yung feathers. Magugulat ka kapag yung nag-project ka na iba-ibang mutation, yung kulay ng ibon mo is very exciting. May yellow, biglang, ay, may dilute, ay, may So, yun. Kasi, especially for negosyante, syempre, aaminin mo rin man din talaga, maliban sa hobby yung mister. Medyo yung market ng ibon nun is yung fair market naman. Pero yung, kumbaga, kailangan lamang ka sa mutation para makabenta ka na Pero nung tumagal-tagal, nag-aaral pa naman ako noon. Nagkaroon na ako ng permit, iba na yung appeal ng magbebenta ka with license to sell. Yung permit ka, yung World Wildlife Farm Permit, authorized ka na pagbenta. Medyo, syempre, palamuti na yan sa So maraming nagtiwala na, doon na nag-pick up yung rin. Sa amin, merong co-op, gagawa silang bird toys made of native. Basta dahon siya na matigas. Tapos ginagawa nilang toy. Ginagawa ng ibon, iangat-ngat yun, yun yung ginagawang nesting material. Para yung pag mag-iitlog sila. Meron din yung iba, yung sa formula, yung hand-fed formula, ginagawa nila. Yung magandang brand kasi, nasa 2.5, 1 kilo. Syempre kung hindi naman ganun ka yung ibon mo, pag mga pang-budget na ibon, magtsatsaga ka na. Yung may mga tao na gumagawa ng formula, yung tawag nila, hand-fed formula. Tapos yun, tapos breeding, yung iba nag-buy and sell, madami, may gumagawa ng cage. Nest box. Yung nest box, may kakilala kami sa yun yung negosyo niya, yung sa nest box. Leg bands. Leg bands, yung kasi parang kumbaga identification na nila, ID na nila. Kasi pag kunyari puro green, pina-DNA mo, hanapin mo dyan kung sino yung lalaki. Siyempre, yung leg band, yun yung yung pag-DNA din, negosyo din yun. Meron din mga iba po, ang ginagawa for hobby or kaya free flights. Nagtuturo din sila magpalipad po ng mga yun. ibon. Nag-gather sila sa isang lugar. For example, in NCR po, maraming nagaganon. Nakilala na namin sila. May big birds, merong small birds. Tapos, pag magkakasama sila sa isang location, so, ayun, doon nangyayari yung mga business and negotiations. Paminsan, nagkakabentahan siguro ng mga ibon. So, ayun, kasi through connections. Actually, sa ngayon, ako yung nakapokus ngayon sa pagpakain sa lahat kasi more on, kumbaga hindi ko naman pero kailangan mo rin yung ibon eh. Yun nga, may nag-iitlog. Di syempre may istorbo sila. Once a week talaga ako naglilinis. Kung ganyan. Lahat yan tatanggal ko kasi naistorbo sila. Pag naistorbo sila, may tendency sila iwan yung itlog. Hindi na nila lilimliman. Or kunyari may inakay sila, lost na yun. Good as i-hand-fed mo or incubate mo. Kaso, mahirap din incubate. Araw-araw mo titingnan siya kung healthy. Kasi yung ibon minsan hindi nag-indicate na may sakit eh. Bigla na lang siya mamamatay. Pero kung everyday mo titingnan, kung papansin mo na ako, nanghihina. Kasi madalas siya sa pag nasa sulok, tapos magpipikit-pikit, ibig sabihin nun, may problema. Yun yung anuhin mo kung ano yung problema yan. Minsan magtatanong ka sa ibang breeders, yan.
naghihingi din po ng advice. Kasi, syempre, marami din, may mga talagang patikan na yun din po yung mga tumulong sa amin mag-start. Kaya rin may mga natutunan kami ngayon. Sila din yung mga tumulong sa amin para malaman kung pag may sakit yung ibon. So, ayun, right now we're sharing it to other newbies din. Ano rin, balik din. Kunyari may mag-start din, time din namin na may alam ng konti, share din namin. Pass it forward. So, maganda po siya kasi nagiging word of mouth kami na, uy, etong farm na to, mabait sila, tumutulong sila 1 p.m. away kahit bumili ka na or hindi ka pa bumili or kaya matagal ka na nung last time na bumili ka sa kanila. They do replies talaga on you, especially yung mga emergency or urgent replies na, ma'am, nanghihina yung ibon ko, or kaya pag nag-iitlog po, paano gagawin, or pagka nag-wait, paano gagawin. So, kahit bumili sila or hindi sila bumili or matagal na yung last time na bumili, nagre-reply talaga kami kasi we really want to help kasi if there are blessings to us kapag bumili nga naman sila, and of course gusto rin namin maging blessing kami sa kanila. Yung kanina binanggit niya yung Facebook, more on advices. Apo. Yun yung services namin. Tapos yun nga, yung permits, yung para maging rightful legal owners din sila pag bumili sa amin. Full-time ko po siya na nakatutok ako dun sa Facebook and regarding about issues or kaya ako bibili. So eventually sa amin din pumupunta kasi mabilis kaming kausap. Tsaka wala po kaming yun nga, very friendly. Very friendly yung yung approach po namin. Hindi kami nagpipili ng client, so lahat pwede. Maski isa lang yan or 10 ang bilihin. Tapos, meron pa po pala, may iba kasi na bumibili sa amin, especially pag malalayong lugar. For example, nasa barko pa sila or hindi pa sila makababa. But they do want to invest on yung money nila na parang hindi lang nandiyan sa bulsa nila or sa bank nila. What I do for them is that, pinapakita ko po na legit yung farm namin and legit kami na nagbibenta po ng ibon. So, ang iba po, pumipili sila kunwari, oh ma'am, I want to buy this bird po, itong mutation na high mute, tapos itong high mute. So, for me po, dahil din mahal din naman yung presyo ng ibon, hindi na ako nagsisingil na, bayaran mo tong malaking amount kasi mag-i-stay pa ng ilang buwan yung ibon. So, for us po, parang ang thinking namin is makakatulong kami sa iba, antayin namin sila bumaba from the barko or from other country na galing sila nag-work. Tapos, andun lang po sa amin yung ibon. Pag dating nila ng Philippines, i-deliver namin sa kanila. So, it's for them, good na rin yun kasi sa amin, naibenta na namin po at the same time. Sila naman, ina-update na lang po namin sa pictures and videos kung kamusta na yung ibon nila. Tapos, wala po kaming, so far na namamatay na ibon na gano'n na nangyari po. Kasi talagang, binabantayan talaga ni husband every single day. So, yun, may investment na yung mga nagtatrabaho po sa ibang bansa kunwari. And then, ayun, kumbaga parang nag-buy time lang sila. Ayun po, dahil sa kakabreed ni husband, tapos pinagsama namin yung business namin from before, yung RTW ko, tapos siya yung ibon. So, nakapag-ipon po kami, nabili po namin itong buong lupa na to hanggang doon sa dulo. Dahil po yan sa ibon. Ito na po. Tapos, ayan, ibonan, our house. Lahat po ito dahil din sa mga ibon talaga. So, dami namin napagawa. Nakabili din kami ng kotse dahil sa ibon, motor. So, ang dami rin talaga naming investment. Nakabili kami ng panibago mga ibon na mga mamahalin. Ayan. Kaipon din. Opo. Ipon, nandun lahat nakatago sa bangko kasi for future ng kids. Tapos nakabili kami ng iba-ibang ibon dahil yung mutations nga po is very important. So pataas ng pataas din at the same time. Maliban sa hobby, ang kinaganda niya po is talagang good for investment siya. Especially if ayaw mo nang matagal matulog yung pera mo. So at least a year, may mga produce na dahil galing po sa ibon. So yun po mga kahabi, napakaganda ng kanilang story at tagumpay ng kanilang pag-aalaga ng mga ibon. So hopefully mga kahabi, meron tayong mga natutunan kahit makapagbigay ng encouragement sa atin.
sa pag-aalaga ng mga ibon at sa buhay mag-ibon. At kung nagustuhan niyo ito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong video na i-upload natin regarding po sa buhay mag-ibon. So maraming po salamat Sir George Duana at si kay Ma'am Queenie Aina Duana ng Silver and Georgina Bird Farm sa inyong pag-share ng inyong pag-aalaga at sa tagumpay ng inyong karera sa pag-ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. I'm unstoppable. I'm a force with no break.